Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Matas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayong gabi, tatalakayin po natin ang isang napakainit at sensitibong issue sa ating Senado. Ito po ay tungkol dun sa pagbabalik ni Senador Pampilo Ping Lacson bilang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee. Ito yung Senate Blue Ribbon Committee. At ang malaking implikasyon nito, lalo na sa posisyon ni Senate President Vicente Tito Soto III. May sakripisyong kasama to itong pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Ito ay sa parte ni Tito Sen, no? May konting halong sakripisyo to at dito natin malalaman at makikita ang integridad talaga ng dalawa na to ay napakataas. Dahil ang sitwasyong ito ay hindi lamang simpleng pagbabago ng committee o pagbabalik sa committee. Ito ay salamin ng masalimuot at minsan ay marahas na politika sa loob ng Senado. Lalo na kapag ang inuusig ay ang korupsyon na umaabot sa matataas na pwesto. Siguro napansin nyo naman, nung nagpipreside si Ping Lacson sa committee, ay maraming mga objections na nire-raise at na hinahadlangan yung pag-usad ng investigation. Okay, so ano ang implikasyon ng pagbabalik ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee o ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ay ito yung pinaka-powerful na committee sa Senado. The most powerful committee in the Senate. Dahil may kakayahan itong mag-imbestiga sa anumang di umano'y katiwalian o maling gawain sa gobyerno in aid of legislation. Yan po ang Committee on Blue Ribbon. Okay? So dito, ang desisyon po ni Senator Lacson na bumalik matapos siyang magbitiw dahil sa pagkadismaya ng ilang kasamahan niya ay may mas malalim na kahulugan. Dito kasi sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson, muling mag-aalab, no? Nang masidhi ang investigasyon dyan sa Senado. So, ibig sabihin, magpapatuloy yung inquiries, no, in aid of legislation na inumpisahan ni Ping Lacson. Kasi yung pagbitiw na yan ni Lacson ay nauwi sa paghinto ng investigasyon tungkol sa issue ng anomalous flood control projects. Isang isyong di umano'y may kinalaman sa ilang kasulukuyan at dating mambabatas. Madaming involved dito kapwa senador, mga kasama sa mababang kapulungan, mga opisyalis ng DPWH, mga dating public officials. Mabigat ang papel ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So yung pagbabalik na yan ni Ping Lacson ay hudyat na handa siyang ituloy ang agresibo, walang kinikilingan at sensitibong investigasyon na ito. So, kaya humanda kayo. Kayong mga corrupt officials. Magbabalik na si Ping Lacson. So, sa Nobyembre, ang alam ko, magpapatuloy ang investigasyon. So, alam nyo, kilala natin si Ping Lacson sa kanyang reputasyon bilang dating hepe ng pulisya at matindiyang manindigan laban sa katiwalian. Hindi sinungaling yan, hindi nagtatakip yan. Pag alam niyang may kasalanan ka, pasensyahan tayo. Inaasahan na lalo niyang tututukan ang paghahanap sa mga tinatawag niyang masterminds at pagkalantad sa mas malawak na sistema ng korupsyon.
So yung mga mastermind dito sa malawakang korupsyon na to, yung pandarambong dyan sa DPWH, humanda kayo. Bilang na ang araw nyo. Padating na si Ping Lacson. So dito, dahil sa bigat ng investigasyon at kredibilidad ni Lacson, lalong titindi ang pagsubaybay ng publiko. Siyempre, pati media sa trabaho ng Senado. Exciting to. Pinatitibay nito ang imahe ng Senado bilang isang institusyon na may paninindigan sa pananagutan. Yan na nga lang na nagsisave sa kredibilidad at mataas na integridad ng institusyon na yan. Pag nandiyan dyan yung Ping Lacson, Tito Soto, Pangilinan, diba? Hontiveros. So, dito, ang dahilan ng original na pagbibitiw ni Lacson ay yung pagkadismaya kasi ng ilang kasamahan niya sa majority bloc sa direksyon ng kanyang pag-iimbestiga. Marami kasi nagpaparinig sa kanya, no? Kasi mukhang tatamaan yung iba eh. Ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot muli ng tensyon. Hidwaan sa loob ng majority bloc. So may panganib dito, no, nagbabanta. Hindi lang kay Ping Lacson, kundi pati kay Senate President Tito Soto. Dahil itong investigasyon na to, yung pagpapatuloy ng investigasyon na to ay magdudulot ng kaba sa mga senador na posibleng maapektuhan. Ito yung ugat ng hindi pagkakasundo na maaaring pumamtong sa pagtalikod ng ilang miyembro sa majority bloc. Pero tayong mga ordinaryong mamamayan, bantayan natin to. Pag may tumalikod dyan na miyembro ng majority bloc dahil sa pagbabalik ni Ping Lacson at sa agresibong investigasyon, alam na yan. Sigurado, kasabwat yan sa pandarambong. So dito, sakripisyo, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, dahil ang posisyon ni Senate President Tito Soto ay nasa peligro kapag bumalik si Ping Lacson. May political consequence to nakaakibat yung pagbabalik ni Lacson. Ang posisyon ng Senate President dito ay nakasalalay sa tiwala at suporta ng nakararaming miyembro ng Senado. Pero pag may tatamaan niya, sigurado kakala sa majority bloc yan. Kaya ang mata ng bayan ay kailangan nakatutok dito sa investigasyon na to. At kapag merong tumiwalag dyan at humiwalay ng pagsuporta kay Tito Sen at kay Lacson, tingnan natin. No, bantayan natin. At wag natin na hayaan na silang masusunod. Dapat taong bayan na masusunod. Dito, si Lacson mismo nagbigay ng babala kay Tito Sen na dapat na maging handa daw silang dalawa sa anumang kahinatnan ng pagkilos ni Ping Lacson at yung mga desisyon na gagawin niya. At tingnan niya kung ano yung magiging resulta ng pagkawala ng ilang membro ng majority bloc at na magiging bunga, no? Ito yung magiging bunga ng pagkawala ng ilang miyembro ng majority bloc kapag si Ping Lacson ay talagang hinabol, no, yung mga mandarambong na yan. Kaya kasamahan nyo yan sa partido, kaya hindi, pag may kasalanan, timbog ka kay Ping Lacson. So manipis kasi yung majority, no? Yung Senate President ay nihahalal yan sa pamamagitan lamang ng simple majority. Kapag yung majority bloc ay manipis, katulad nitong kay Tito Sen, na sobrang nipis ang lamang, ang pagtalikod ng kahit ilang senador ay sapat na para magbago ang liderato dyan sa Senado. So, ang desisyon na to ni Senate President Tito Soto na
suportahan ang pagbabalik ni Ping Lacson ay nagpapahiwatig na handa siyang sakripisyo ang kanyang posisyon alang-alang sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ang pagkawala ni Tito Sen sa kanyang pwesto ay ang posibleng presyo para mapanatiling agresibo ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Pampilo Lacson. Ito yung opportunity naman sa minority bloc, no? Na pinamumunuan ni Mr. 10K Senator. Ang tawag kasi ng netizens dito kay Cayetano ay si Senator 10K. No, pwedeng maging opportunity to sa kanila para mag-grab yung leadership, no, kay Tito Sen pag bumalik si Ping Lacson. So ang pagkakabahagi sa loob ng majority ay nagbibigay ng pagkakataon sa minorya na makipag-alyansa sa mga nagre-reklamong senador na pwedeng tamaan ng agresibong investigasyon ni Ping Lacson upang makabuo ng panibagong majority at maghalal ng bagong Senate President. Yung banta ng Senate ko ay laging nakalutang yan, lalo na ngayon. Itong sitwasyon na to, lutang yan. Nakalutang palagi ang Senate ko threat na yan kay Tito Soto. Dahil seryoso kasi itong leadership ni Soto at ni Lacson na makipagtulungan upang madala sa likod ng rehas itong mga nagsasamantala sa pondo ng bayan. Alam nyo mga amigos, mga amigas, huwag po natin tingnan ang pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee bilang simpleng committee assignment. Ito ay isang malaking pagtaya sa politika. Sa panahong umiinit ang investigasyon sa korupsyon, sa pondo ng bayan, itong pong Senate Blue Ribbon Committee ay hindi basta lamang isang ordinaryong committee. Ito ay naging espada ng kamatayan laban sa katiwalian at sa politikal na kaayusan. Itong pagbabalik ni Ping Lacson ay isang pagpili ng pananagutan higit sa politikal na pag-iingat. Handa siyang maging destabilizing force sa ngalan ng katotohanan. Ibig sabihin, mas pinahahalagahan ni Ping Lacson ang pagsugpo sa korupsyon kaysa sa personal na katahimikan sa loob ng Senado. Ngayon, tingnan natin yung posisyon ni Tito Sen. Para kay Senate President Tito Soto, ang kanyang pagpayag ay isang pagpili ng prinsipyo, higit sa posisyon. Baliwala yung posisyon. Prinsipyo ang pinaiiral ni Tito Soto. Alam niya yung risk Ang tagal niya na sa Senate, no? Ilang dekada na yan dyan. At hindi mo matitibag ang prinsipyo ng tao na yan. Handa siyang bayaran ang presyo ng liderato para lang hindi mapahinto ang isang agresibong investigasyon. Nagiging collateral damage ang kanyang silya sa pinakamataas na posisyon ng Senado. At ito ang pinakamalinaw na manifestasyon kung gaano ka-volatile ang sitwasyon. Ang sitwasyon sa pagitan ni Soto
at ni Ping Lacson ay nagpapakita na sa ating Senado, ang anti-corruption drive ay hindi isang tahimik na gawain. Ito ay isang gera na nagdudulot ng internal civil war sa loob ng naghaharing committee, no? Sa loob ng naghaharing mayorya rather. Kapag ang Blue Ribbon Committee ay agresibo, ang Senate presidency ay laging nakasalang. So, sakripisyo to. Yung desisyon ni Tito Sen na ibalik si Ping Lacson at ang desisyon ni Ping Lacson na pamunaw ang muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang huling katanungan na nananatiling nakalutang ay ito. Makakayanan ba ng majority bloc ni Tito Soto ang init ng investigasyon ni Ping Lacson nang hindi ito magkakawatak-watak at sa huli, hindi bumaksak ang kanyang liderato? Ang sagot dito ang magtatakda ng kinabukasan ng investigasyon at ng liderato ng Senado. Hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat.